Eto, binulot-lat ko na nga sir para makikita mo actual. Wala akong tinatago. At least pag nakita mo, ito pala yung mga pinagalagay dyan ni Alfred. Kapag meron kaming branch sa sinasabi mong lugar, sa Coronadal, example, mag-renta ako ng pwesto. Magabayad ako ng manpower. Meron na kami tinatawag na sistema, formula, kung paano gumagana yung negosyo namin. Ine-expand na lang namin. Well, sa negosyo naman natin, boss, sa dami ng water station, talagang nandyan ang competition. At sa competition, lagi natin hinahanap anong advantage mo, anong edge mo. Palaging ganun. Sa amin, boss, we have two kinds of deliveries kasi. Plug and play, at ang isa naman ay technician ko ang mag-install. Ito lang yan, boss, para mas madali yung maintindihan. Yung labor namin, labor ng mga staff ko, assistant sila sa'yo. Iisa lang ang bayad doon. Sa pyesa po, 1-year warranty po tayo sa pyesa. Yes. Just to be clear, boss, may mga parts po kasi dyan na filter. Paano kayo warranty yung tinatawag na filter? Consumable yun. Walang warranty yung filter. Pero may warranty kami sa UV light. Sa mga motor, 1 year tayo dyan. Kung masira mo yan, sir, di kami nag-repair. Replace kami. Pero yung 1 year po, sa mga parts po yun. Tapos kapag nasira po, in case, replace tayo. Hindi namin nire-repair yan. Kahit sabihin mo, water seal lang ang problema. Kasi yung mga pump, sir, di ba? Kunyari, water seal, problema. Nag-leak doon. After a few months, 6 months, 8 months, o 1 year, nag-leak. Hindi ko na pinare-repair yun. Palit yan. Buong pump yun. Hindi buong machine, magkaiba yun. Minsan ginagawa namin, boss, kunyari, yung client namin hindi marunong sa technical, kinakapitan ko na ng fittings yun. Para pagdating sa'yo, union patente lang ang binabaklas mo. Sasalpak mo na lang. So kahit wala kang tools, may kakabit mo yun. Maganda niyan. Antibacterial yung mga tubo mo. Isa rin yan, boss, kung bakit naka-antibacterial pipe ako. Kasi yung mga butas ng filter natin, 100 times smaller than bacteria. So imagine mo, kung yung bacteria pumasok doon, magmumultiple yun, magbabara yun. Kahit di mo nakikita. Ang bacteria kasi di mo nakikita, sobrang liit di ba? Yung butas ng filter, 100 times smaller than bacteria. So kung may isang contamination, mag-multiple yun, magkaklag yun. Kahit kulay puti pa yan, magkaklag yun. Dito pa lang po, antibacterial na ito. Hindi kinakapitan ng bacteria itong glass. Diyan po unang tumatama yung tubig. Ito, binulot-lat ko na nga sir para nakikita mo actual. Wala akong tinatago. At least pag nakakita mo, ito pala yung mga pinagalagay dyan ni Alfred. Kasi ako, mas gusto ko na pag bibili ka ng produkto sa akin, naintindihan mo kung saan napunta yung pera mo. Diba? Hindi yung puro tayo kwento. May ganun di ba? Masarap na bumili ka na, sulit naman pala. Magaling ka nung mag-market. Lagi pinapanood yung video mo Ano po kasi yan, sir, ganito yan. Hindi po marketing ang tawag doon. Ako ang sabi ko, sabihin ko lang ito totoo, yun na yun. Pag pangit ang produkto, ano nga sabihin mo maganda? Pangit nga eh. Ay, ako hindi. Pag ganon, sinasabi ko pangit. Oo, ako din. Mas maganda nang sabihin mo yung totoo. Kesa naman po na eventually mag-aaway din kayo. Kapag meron kaming branch sa sinasabi mong lugar, sa Coronadal, sample, mag-renta ako ng pwesto. Magabayad ako ng manpower. Magbayad ako ng opisina. So basically, extra expenses po yun. So pag may extra expenses, what do you think na mangyayari? Tataas yung presyo. Tataas yung package. Delivery, minsan lang yan, boss. Yung nasa-save namin efficiency dito, mas okay yun compare sa habang nandun kami, mataas ang presyo. Kasi boss, kaya nandito, may sarili na akong factory dito eh. Bakit pa ako maglalagay doon? Tsaka kung maglalagay man ako ng opisina ron, what for? May klase na negosyo na dapat talaga meron ka doon. At may klase na negosyo na pwedeng wala ka doon. Itong negosyo natin, since manufacturing business ako, boss, hindi ko kailangan maglagay ng factory doon or another opisina doon. Why? Kasi kung maglalagay ako doon, sabi ko nga, magre-renta ako, mag-monitor pa ako ng tao doon. Hassle yun, boss. Instead na isa lang ang iniisip ko. Ang target ko naman, boss, hindi paramihan ng sales. Ang target ko, quality. Kasi kung target ko paramihan, boss, magbabranch ako, mag-satellite ako kung saan-saan, boss. Pero kung habol mo quality, hindi ko habol yung dami ng benta. Ang habol ko quality. Simple lang ang logic. Pag dumami benta, tataas ang production rate, tataas ang demand, tataas din po ang responsibility ko. So pag nagsitaas ang lahat ng mga yon, baka mag-sacrifice na yung quality na tinatawag. Kasi iisa lang ako eh. Hindi ko mamamonitor na yun nandun. Pwede mangyari yun, pero siguro hindi pa sa ngayon. Kumbaga wala pa akong tao na mag-manage nun. May mga company na makikita mo, bakit mga walang branches sa ibang lugar? Simple ang konsepto, simple ang principle, yun lang. Monitor ko, dito lang. Hindi ko habol dami benta. Kasi kung ang habol ko, maraming benta, boss, expect mo hindi ako tatagal. Kasi maraming magagalit. Meron na kami tinatawag na sistema, formula, kung paano gumagana yung negosyo namin. Ine-expand na lang namin. Ngayon, bakit pa ako magpo-focus sa iba pang negosyo? Pag tinayuan ko ulit ng bago, boss, mapapabayaan ko to.
Pwede ko namang gawin yun. Pwede ako magparami ng negosyo, pwede ako mag-branch. Kung gusto ko talagang yumaman lang, yumaman. Kaya lang, hindi naman ganun eh. Kung yun ang mindset ko, kaya lang, ang mindset ko kasi, long-term partnership. Kung papabayaan ko na yung serbisyo namin sa'yo, asan itatawag na long-term? Wala. Pag napayaman kita, boss, dahil sa tubig, marami ng ganun. Karamihan sa nag-start ng water station o kahit anong negosyo, this is business venture na wala kayong idea. Hard-earned money. Pinaghirapan nyo abroad, pinaghirapan nyo para makaipon. Pag sasablay ako, sayang yung one-way ticket mo na yun for your retirement. Sino kawawa? Ilang taon mo inipon yun? Hindi lang yung makabenta, yung commitment ko, boss. Importante sa akin yun. Binavalue ko yun. Nagtiwala ka sa akin, we will keep it. So, di namin kayo pwedeng dayain, hindi pwedeng lokohin. Kasi nagtiwala na nga kayo. Ang dami nag-supply, dami nag-install sa Pampanga. Dito kayo. Sila nga galing pang Cavite. Oh. Yung kakaalis lang ngayon, galing pang Laguna. Sila galing kababayan mo. Well, sa negosyo naman natin, boss, sa dami ng water station, talagang nandyan ang competition. At sa competition, lagi natin hinahanap, anong advantage mo? Anong edge mo? Palaging ganun. Kahit saang field yan, boss. Kahit kami, maraming gumagaya sa amin. Kung ano ginagawa namin, ganun din ang ginagawa nila. Well, binablog namin in a sense na, syempre, kailangan ma-inform namin yung mga client namin. Maituro namin sa mga client namin yung mga impormasyon na dapat yung malaman. Sa amin, boss, sabi nga nila, ang galing ko daw magsalita. Sabi ko, walang magaling magsalita kung pangit ang produkto. Ako, pag pangit ang produkto, sabihin ko sa'yo pangit. Pag maganda ang produkto, sabihin ko sa'yo maganda. Hindi ako magsisinungaling dyan. Makikita mo yun eh, mararamdaman mo yun. Binubulatsa lang ako nito, binubulagas lang ako nito eh. Hindi po inaano yung magaling magsalita kasi maganda talaga yung product. Naniniwala ako sa kasabihan na pagka magbuti tinanim mo, mabuti anihin mo eh. Aani ka ba ng pangit kung pangit ang tinanim mo? Alam nga naman, pangit tinanim mo, mabuti anihin mo. Walang ganun. Pag mabuti yung tinanim mo, mabuti ang aanihin mo. Simple ang konsepto. Simple ang prinsipyo. Hindi ko sinasabing perfecto ako, pero I'm trying. Sinisikap ko maging mabuting tatay, maging mabuting asawa. Walang perfecto, boss. Lahat tayo makasalanan. Kung pag nilamangan kita, boss, wala akong may babalik na mukha sa'yo eh. Wala akong iharap sa'yo. There are so many talented people. Kailangan mo kasi yung lakas mo para magkumita ng pera. Eh, paano kung may sakit ka? Kasi sabi ko nga, alam mo, ang advantage ng negosyante, kami kahit may sakit kami, hindi kami makapagtrabaho, kumikita kami. Yun ang kagandahan. Water station, may mga delivery boy ka, may refiller ka. Pag ikaw, hindi ka na makapagturo magsayaw, hindi, kaliwa, kanan, wala na. Paano yun? Demo mo nga, may sakit nga ako eh. Kagaya mga doktor. May mga doktor, boss, na hindi makapanggamot kasi sila mismo wala sa kalagayan. Umidad na, umaasa sa retirement. Ako, boss, sa Pilipinas, aasa ka sa retirement, ewan ko na kung saan floating. Kung maniwala pa ako, boss, kung nag-retired ka, may pension ka abroad eh. Maniwala pa ako, maalwan buhay mo eh. Sa Pilipinas, after your retirement, asa ka sa SS, asa ka sa pag-ibig, PhilHealth mo, nakupos kinuha. Ng 8,000 mo, pambayad ng kuryente yan. Wala, di ka mabubuhay. After nang mag-work ka ng matagal, wala. Kaya nga sabi namin, under early age, trabahuin mo na habang malakas ka. Actually, yan ang ginawa ko eh. Kinumpute namin ni Ella yan. Simple lang gawin natin. Nag-asawa kasi kami, 19 years old, bata pa kami. 20 years old, may water station na ako, boss. 20 anyos water station operator ako. Sabi ko kay Ella, Mami, ganito gawin natin. Age 30, I will promise you mag-retire tayo. Wow. Aga, no? Paano gagawin natin? Aba, magsusunod tayo ng kilay. Talaga naman. Pagsisikapan natin. Tulungan mo ako. Gawa ko ng formula ko. Kinumplit ko yung age bracket namin. Saan ka nakakita, boss, 13 years old pa lang, negosyante na ako. Bata pa lang ako, negosyante na ako. Boss, nagbibenta na ako ng makina eh. Nag-water station ako, age 19. 2008, water station ko. Nakompute mo na siguro kung ilan ang edad ko ngayon. Sabi ko kay Ella, trabaho natin ng 10 years. Talagang walang humpa yun. Kinumpit ko lahat yan. Sabi ko sa kanya, age 30, marami na tayong pautang. 30 anyos na kami nun. Retired na kami. Kaya nga pa motor-motor na lang eh. Ngayon, boss, doon ko sasabihin sa'yo na ako, mabubuhay na lang ako nang sabihin mo 60, 80. Half of my life, I could say na-enjoy ko na. And half of my life, sabihin ko sa'yo, nag-sacrifice talaga ako. Sabi ko ngayon, Mami, hindi na paramihan ng pera ngayon. Ang pinagmamalaki ko ngayon, yung health namin. Number 1 na pinagmamalaki namin yan. Mayaman kami sa health ngayon. Kasi wala ko eh. Nagpa-general check-up ako, boss. Wala akong sakit eh. Wala akong dapat i-maintain na. Kaya ngayon mga anak ko, makikita mo, tinuturuan ko na. Next generation ang tinuturuan ko ngayon. Yun ang pattern ko. Trabahin ko hanggang 30 years old. Dapat retired na ako niyan. Pag di ko nakuha, sige, extend pa tayo hanggang 5 taon. 35. Nung tinrabaho namin, nasanay na rin kami. Na mapapansin mo yon na kahit na nandun na kami sa posisyon na yan, na parang tamad na walang ginagawa, we still working. Pero sa amin, ini-enjoy na lang namin to. Ito nga sila, pag na-stress tong mga to, hindi, kaya mo yan.
Pag inaway ka ng customer, sabihin mo sa akin, ako ang attorney mo dito. Inaano ko sa kanila eh. Hindi ko binayaran kayo para murahin ng kliyente. Pero wala pa naman nagmura sa atin. Meron isa. Huwag mo lang sabihin kung sino. Tantrums naman yun. Dami kong kliyente, nag-iisa siyang ganun. Pero sabi ko nga, your best improvement is your worst client. Pero nag-iisa siya. Sabi ko, I don't mind. Nag-iisa lang eh. Out of my thousands client, nag-iisa ka. Na ganun. Alam mo ang reklamo niya? Puntahan agad kasi kailangan ng preventive maintenance. Preventive maintenance, boss. Technically, walang problema equipment. Alam na rin naman ng construction. Pag nag-site visit, maintindihan mo yun, boss. Yan po, floor plan po yan. Yan po yung layout natin. Ngayon, kapag po na-site visit na dahil may specific space na tayong paggagawan, i-adapt pa natin siya doon. Checkin natin kasi kung may mga hazard area. Hindi pwede po na sasalpak na lang. Baka mamaya may delikado po. May kuryente yan eh. Kung ano yung pasok sa budget mo, sir. Mahirap naman, sir, na pipilitin natin. Pero kung ako, siyempre, pag-suggest, siyempre, sabi ko nga sa kanila, kung may tanong sa akin kung ano maganda. Siyempre, pag sabi ko maganda, yung high-end namin yun. Yun, 10 yan. Kasi ngayon, sabi ko nga sa'yo, advantages palagi pinag-uusapan. Pag na-deliver po, ganyan na. Yan mismo, ganyan. Hindi mo siya mabuhat ng ganyan eh. Pero kapag mga naka-plug and play, naka-crate, naka-box po yan, na ganyan. Pero pag dito, since technician ko mag-i-install, hindi po nila mabuhat pagka dalawa lang sila. So, binabaklas nila ulit yan dun. Sa amin, boss, we have two kinds of deliveries kasi. Plug and play. Ang isa naman ay technician ko ang mag-i-install. So, pag technician ko mag-i-install, syempre, hindi nila mabubuhat yan, boss. Dalawa lang sila na pinapadala ko eh. Kapag ka-overseas na yan, isang technician lang para makatipid yung client ko. Ngayon, pagka iyan po mismo, paano bubuhatin yan? Mababaklasin niya. Isang multimedia na ganun kalaki, boss, 4-5 bubuhat dun eh. Ganun na laman nun eh. Yun nga, buhatin mo, 3 kayo, hindi mabuhat yan eh. Kaya kung may tubig pa, pag may tubig na yan, boss, hindi mo na matanggal yan. Ang bigat niyan. So, babaklasin talaga yan. Ang package 5 na yan, pag nag-200 container ka, dapat may isa ka ng machine pa ulit. Kasi, boss, 200 galon. Dadagdagan mo siya ng isa pang makina. Kasi kapag ka-200 galon, yun yung maximum output rate ng makina. 6,000 gallons per day, divide mo yan sa 5. 1,200 sa loob ng isang araw. I-divide mo ngayon yan sa 24. So, meron ka lang 50 container every 1 hour. Ang tanong ko sa'yo, ilang oras lang talaga ang operation mo? Diba? 8 hours lang. So, kung multiply mo to times 8, 400 container lang sa 8 hours operation. E, papayag ka ba na nag-iintay maghapon yung customer mo? Siyempre, hindi. Dapat half day pa lang tapos ng deliver para good service, fast delivery. Tama? So, dapat hindi 8 hours. Divided by 2 kasi 4 hours lang, 200 bottles. Ayun na sabi ko, 200 container, dapat may isa ka pang makina. Kasi kailangan mo na yun. Dahil pag bumigay yung isa, yung 200 families na yun, galit sa'yo yun. Kasi tubig namin. Siguro ng compute, ilang oras ba talaga yung trabaho? Not to mention, boss, kapag ka na-delay pa yung tubig mo, humina yung water source, hihina rin ang capacity niyan. Humina ang kuryente, hihina din ang capacity niyan. Brownout, stop operation. Delay ka na naman. Kaya nga sabi ko, pag na-reach mo yung 200 bottles na to, everyday, dapat may isa ka pang makina. Kung gusto mo ng good customer service, fast delivery, yun talaga. Walang shortcut doon. Kaya nga yung iba, boss, ang ginagawa, package 9. Kasi ang package 9 ko, 400 yun sa 4 hours. Kaya papansin mo, boss, lahat ng nag-branch sa amin, puro malaking makina. Kung package 9 kasi, boss, wala ka nang maihiling doon, yun na yun eh. Kapag napasyal ka doon sa planta namin, wala ka nang makitang malit na makina. Puro 9, 10, yun ang ginagawa. Kasi ngayon, naintindihan na nila, ganito pala dapat. Pag mag-start ka pa ng water station, dapat pala ito na. Hindi naman sana gusto ko makabenta, boss, ng mas malaking package. The point is, one time ka lang bibili. Aanin pa ba? Bakit pa kita sa sales stock? Benta na yan. It's already done. Ngayon, boss, kung gusto mo talaga ng maging successful yan, sabi ko nga, lagyan mo ng quota. Ano ba yung sinasabi mo sa akin na masasabi mo na goal mo para sa negosyong to? Kung gusto mo na good service, mas tatagal ang customer sa'yo. Kasi, boss, ito lang naman yan eh. Ang mga customer, lilipat yan kapag mabagal ka mag-deliver. Paano bibigay yung bilis sa deliver? Ang bagal na makina mo. Ito lang yan, boss, para mas madali yung maintindihan. Yung labor namin, labor ng mga staff ko, assistants nila sa'yo, iisa lang ang bayad doon. Ngayon, kung binili mo yung high-end package, iisa lang din ang kita namin sa 5 at 9. Isa lang din ang talent namin dyan. Kaya nga hindi ko pinipilit eh. Whatever na gusto mo, hindi pag-usapan natin. Pero, syempre kami, mag-i-recommenda kami. Lagi ang tanong, Alfred, ano ba maganda? Di syempre yung high-end. Yun o yung dalawang yun. Ang point ko dyan, boss, ganito yan. One time ka lang bibili ng makina. Hindi ka na bibili ulit. Pag bumili ka ng makina, tapos na yun. Ngayon, nagagamit mo pa yun sa marketing mo. This machine is 38 level of filtration system. Ganyan, 36 level. Ha? Tapos na, bumili ka na agad. Di pa tayo nag-uusap eh. Hindi na kailangan, sir.
Ay, hindi na kailangan. Si Sir kasi nag-request po siya na sana daw makausap niya ako ng saglit lang. Eh sabi ko, sige, tagalan na natin. Sir, thank you po sa pagbili. Ano po ang nabili niyo? Titignan pa lang. Ito po, mas compact yung design niya compare sa 5 at saka sa 4. Ito, boss, no, makita mo dyan. Ito yung package 4, no? Ito, 250,000. Ngayon, dagdagan mo lang ng 30,000, ito na yun. Package 5, 280K. Ngayon, dagdagan mo lang ng another 20,000, ito na makukuha mo. 300,000. Ngayon, ano naman po ang nakuha mo sa 300,000? Isa-isahin natin ang price difference. From 250,000 mo, boss, ito yung buong package, boss. 250. Now, ito na po siya. 280, ito lang po yun. Ito lang naman. Ito yung 4. Natanggalin ko to. O, di ba yun yung 4? Tanggalin ko to, ito. Nakuha mo to, control center, nakuha mo to, nakuha mo yung frame. Ngayon, boss, sabi ko nga, ito pa lang, 35K na. Wala pa to, di ba? 280 lang siya. So, yun yung nabili mo. Ngayon, boss, 1, 2, 3, tatlo lang yan. Bilangin mo to. 1, 2, 3, 4, 4, 300. Boss, itong isang cylinder na yon, pag binili mo yon, ito po yan. Para at least alam mo lang, sir, no? Ang isang cylinder na doon, 45,000. Ngayon, binili mo lang ng 20 mil instead na ito. Malaking control center, compact, ito lang po siya. Ito yung dinesign ni Ella. Mas compact, mas malitang space na kinakain. Sa halagang 300K. Eh, mas kapasok yan kung package po ang binili mo kasi mas maliit yan eh. Slim. Ang softener niyan, dalawa. Sabi nga ni sir, kahit na kung kasya pa yung package 10 dun. Sige sir, kung pasok ito. O kung pasok to. O. May budget naman si sir eh. Ang problema, yung space. Hindi mo pa alam lahat ng product. Kaya dapat i-explain. Ito yung mga price difference niyan na kung mapapansin mo, the more na tumataas yan, the more na nagiging mas sulit. Palagi ko sinasabi na, the more na tumataas ang binibili mo, the more na nagiging masasabi mo na sulit. Tumaas siya, nagmahal siya, pero masabi mong sulit. Sabi ko nga, kung bibilin mo ito, 35K, magkano lang to 30,000, nagkaroon ka pa ng isang control center. Tapos naman, naging dual softener ka. 20 mil lang diferensya. Nagkaroon ka ng dual softener system. 4 yung multimedia. Eh kahit sa labas mong bilhin yan, boss, ganito lang ang presyo eh. Wala pang installation eh. 45,000, nakuha mo ng 20 mil. Hindi sa binobola kita, boss, no? Kasi whatever na bilhin mo dyan, okay lang sa akin. Package 6 na yan si bossing. Ayun, no? Kalidad clothing. Thank you, thank you. Ma'am, thank you po. Have a good day po. Tara, bossing, picture tayo. Oh, dapat meron din si boss. Bumili eh. Para tayo magkakapatid, boss, ah. Yan ang nami-mislook nila sa negosyong tubig, boss. Bumili ng makina, 15 taon nang ginagamit yung makina, hindi man lang binigyan ng reward na yung makina. Ang gusto upgrade, hindi, palta mo ng lahat. Total, kinita mo na yan eh. Unang 2 taon, unang 1 taon, kinita mo na eh. 15 taon nagsiservisyo sa'yo, bilang mo na ng bago. Tapos kakatewal nila, naubos na yung pera namin, yung kinikita namin sa maintenance. Natural. Eh, halos pinanta mo na ng bago lahat yun. Di ba? Walang iniwan yan, boss, sa coaching bulok. Ginagamit mo, hindi ka komportable. Sira ng sira, tirik ng tirik sa kalsada. Gusto mo ba yun? Eh, ano to nun? Kinita na yung serbisyo na yun. Eh, bakit hindi ka bumili bago? Di ba? Lalo kung hindi ka mekaniko. Kung mekaniko ka, sige, tira. Pero kung hindi ka mekaniko, boss, tsatsaga ka dun. Eh kahit anong gawin mong setup sa Toyota Vios mo, hindi magiging Ford Mustang yan. Not unless pelta mo lahat. Maraming salamat po. Salamat. Maraming salamat. In the time na stress ka, tapos puro negative ang isipin mo, lalong di ka magkakapag-desisyon ng tama. Maganda talaga yung part ng water. Well, depende po sa result niyan. Kasi nangyayari po sa amin minsan, sa sample lang, ang ganda ng tinesting namin nung una. Tapos, nung actual na, biglang nagbago. Sa Laguna, maganda ang tubig doon. Yes, maganda. Because of, tama yung water table natin. Marami po ang water station operator ang nag-open na hindi naman talaga marunong magnegosyo. Yun ang naging problema. Kasi alam nila, madaling i-manage. Isa lang ang produkto, tubig lang.